Maligayang pagbabalik sa Tagalog Drama Recap. Ngayon naman ay ikukwento ko sa inyo ang isang action at sci-fi film na pinamagatang Universal Soldier na ipinalabas noong 1992. Spoilers ahead. Watch out and take care. Nagsimula ang kwento noong 1969 nang malapit nang magtapos ang Vietnam War. Inutusan ng hukbong Amerikano na sakupin ang isang bayan, at sa gitna ng kaguluhan, isang sundalong nagngangalang Devereaux ang hinahanap ang kanyang mga kasama sa gitna ng malakas na ulan. Bigla siyang napadpad sa isang nakakakilabot na eksena, mga walang buhay na katawan ng mga sibilyan at sundalo, lahat ay nawawala ang isang tainga. Nagulat at nalilito, ipinagpatuloy ni Devereaux ang kanyang paghahanap ng mga sagot. Hindi nagtagal, napagtanto niya ang katotohanan, pinatay silang lahat ng isa sa sarili niyang mga kasama, si Scott. Dahil sa pagkabaliw, kinuha ni Scott ang mga tenga ng kanyang mga biktima at ginawa silang isang garland, isinuot ito sa kanyang leeg bilang isang nakakatuwang medalya. Nang marating ni Devereaux si Scott, nakita niyang may bihag siyang dalawang sibilyan. Sinubukan ni Devereaux na mga tuwiran sa kanya, ipinaliwanag na tapos na ang digmaan at dapat na niya silang palayain. Gayunpaman, sa galit nito, binaril ni Scott ang binata sa ulo. Pagkatapos ay hiniling niya na barilin ni Devereaux ang babae upang patunayan ang kanyang katapatan. Tumanggi si Devereaux na nagpainit lamang sa galit ni Scott. Determinado na tapusin ang trabaho mismo, itinaas ni Scott ang kanyang sandata, ngunit sa sandaling iyon, sinipa siya ni Devereaux at sinubukang tumakas kasama ang babae. Habang tumatakbo sila, binaril ni Scott si Devereaux sa binti, dahilan para bumagsak ito. Pagkatapos ay hinagisan ni Scott ng granada ang dalaga, na ikinamatay nito. Sa sobrang galit, nagpa siya si Devereaux na harapin si Scott. Magkasabay na nagpaputok ang dalawang lalaki, at pareho silang nasugatan. Kinaumagahan, nang dumating ang US Army sa Nayon, inutusan ng commanding officer ang lahat ng mga bangkay na itago ito sa nyebe. Naglabas din siya ng mahigpit na utos na walang dapat makaalam tungkol sa insidente. Lumipat ang kwento sa taong 1992 sa Amerika, kung saan kinuha ng mga terorista ang kontrol sa isang gusali. Nakapatay na sila ng ilang tao, at ang mga bangkay ng mga pulis na sinubukang mamagitan ay nakalatag malapit sa kanilang mga sasakyan. Ilang hostage pa rin ang hawak ng mga terorista at pinipilit ang gobyerno na tugunan ang kanilang mga kahilingan. Hindi nagtagal, inutusan ng mga pulis na huwag makialam. Itinalaga ang utos na ito dahil malapit nang ipadala ang mga Universal Soldier, at kabilang sa kanila ay sina Devereaux at Scott, na ngayon ay binigyan ng mga bagong pangalan. Ang mga sundalong ito ay binuhay muli sa pamamagitan ng pag-burn ng kanilang buong alaala, at ngayon sila ay halos magkapareho. Nagtipon ng isang pulutong ng mga tao malapit sa lugar ng insidente, kabilang ang mga reporter ng media. Pagkatapos ay dumating ang TV reporter na si Veronica, ngunit medyo na-late siya kaya naman pinaalis siya ng kanyang amo. Sa kabilang banda, ang mga Universal Soldier ay tumalon sa ilog at nagtungo sa mga terorista. Di nagtagal pagkatapos pumasok, pinatay ni Devereaux at Scott ang marami sa kanila. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa pinuno ng mga terorista, ngunit nang makita ng mga terorista ang mga sundalo, walang habas silang nagpaputok. Nasugatan at bumagsak ang isa sa mga sundalo, ngunit nang inakala ng mga terorista na napatay nila siya, muli itong bumangon at pinagbabaril ang pinuno na parang walang epekto sa kanya ang mga bala. Dumating din sina Scott at Devereaux at pinatay ang natitirang dalawang terorista. Nang makita ang mga hostage, nagsimulang bumalik sa kanya ang mga lumang alaala ni Devereaux sa Vietnam War, pagkatapos ay tumingin siya kay Scott. Dahil dito, pareho silang natigilan saglit at hindi na sumunod sa anumang utos. Sa panayam, nagkaroon ng hinala si Veronica kay Colonel Perry, sa paniniwalang may itinatago siya sa publiko. Upang mailigtas ang kanyang trabaho, nagpasya siyang sundan si Perry para lang makatanggap ng isang kahindik-hindak na kwento. Samantala, sa command center, nalaman natin na ang mga sundalong ito ay may pambihirang kapangyarihang magpagaling at mas malakas kaysa sa mga tao. Gayunpaman, kung minsan, dahil sa kanilang mga kakayahan, ang kanilang mga katawan ay nagiging sobrang init. Upang mapanatili itong kontrolado, binigyan sila ng serum upang sugpuin ang kanilang mga lumang alaala. Sa kasalukuyan, sinusubukan ng technical team na alamin kung bakit nag-freeze si Devereaux at nagtanong sa kanya. Nang tanungin, sinabi niyang naalala niya ang buong insidente na nangyari sa Vietnam at narinig din ito ni Scott. Sa kabilang banda, iniwan ni Veronica ang kanyang cameraman sa kotse at lumabas, dala ang camera mismo. Pagkarating sa base, binuksan niya ang isang container at nakita ang isa pa sa loob. Nagulat siya nang makita ang sugatang sundalo. Noong una,
Akala niya ay patay na ang sundalo, ngunit nang magsimula na siyang kumuha ng litrato, biglang bumangon ang sundalo, dahilan para matakot ng husto si Veronica. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang na-activate ang alarma at mabilis na tumakbo sa kotse. Kasabay nito, nagpadala si Perry ng mga sundalo para hulihin sila. Naaksidente nila ang kotse at nahuli sila, ngunit nang utusan sila ni Perry na kunin ang camera at pabayaan sila, hindi pinansin ni Scott ang utos at binaril ang cameraman. Dahil dito, na-trigger ang memorya ni Devereaux at muli niyang itinulak si Scott para iligtas ang dalaga. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa sasakyan ng hukbo kasama si Veronica. Nagpaputok ng ilang putok si Scott sa sasakyan mula sa likuran, ngunit hindi ito huminto hanggang sa inutusan ni Perry si Devereaux na huminto. Sa tunog ng boses ni Perry, bumalik si Devereaux sa Universal Soldier Mode, kaya inalis ni Veronica ang receiver sa kanyang tainga at itinapon ito, pagkatapos ay nakapag-isip ng mabuti si Devereaux. Samantala, tinawag ni Scott si Devereaux na isang traidor na nangangahulugang nagsimula na rin niyang mabawi ang kanyang mga alaala. Pagkabalik ni Scott, gusto ng mga teknisyan na ihinto ang proyekto dahil nakapatay si Scott ng isang inosenteng tao, ngunit pinagbantaan sila ni Perry na ikukulong sila. Matapos hilingin na itikom ang kanilang mga bibig, inutusan ni Perry ang lahat na sundan sina Devereaux at Veronica upang pigilan silang sabihin sa sino man ang katotohanan tungkol sa proyekto. Nang maubos ang gasolina ng sasakyan, dinala ito ni Devereaux sa gas station, ngunit sa kasamaang palad, walang gasolina doon at wala sa kanilang mga telepono ang gumagana. Pagkatapos noon, nagpasya silang dalawa na magrenta ng kwarto. Samantala, malapit nang dumating ang pangkat ng mga special forces, kaya naman sinira na ni Scott ang lahat ng linya ng telepono. Habang nanonood ng TV sa kwarto, laking gulat ni Veronica nang makitang sinisisi siya ng gobyerno sa pagpatay sa kanyang cameraman. Biglang nag-init ang katawan ni Devereaux. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang kamiseta at tumayo sa harap ng aircon upang magpalamig. Sa sandaling si Veronica ay nagsimulang umalis sa silid, sinimulan siyang sundan ni Devereaux, ngunit pagkatapos ay bigla siyang bumagsak sa lupa. Sa sandaling hawakan siya ni Veronica, napagtanto niyang nasusunog ang katawan nito. Pinahigin niya si Devereaux sa bathtub at nilagyan ito ng ice cubes na nakatulong sa pagpapatahimik ng katawan nito sa maikling panahon. Sa ngayon, dumating na ang mga special forces, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan sina Devereaux at Veronica. Biglang nagpaputok ang mga bala sa silid, ngunit nailigtas ni Devereaux si Veronica sa oras sa pamamagitan ng pagpapadapa sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo sa mga dingding ng mga silid, sunod-sunod, na ikinagulat ng iba pang mga bisita. Naniniwala si Veronica na mahuhuli sila sa lalong madaling panahon, ngunit nagkaroon ng ideya si Devereaux. Nang pumasok ang mga special forces, hindi nila ito mahanap dahil nagtago sina Devereaux at Veronica sa ilalim ng kumot ng magkasintahan. Habang papaalis ay ninakaw din nila ang susi ng sasakyan ng magkasintahan. Sa sandaling sila ay nagmaneho, ang mga special forces ay nagpaputok sa kanila, ngunit sa anumang paraan, sila ay nakatakas. Kinabukasan, sa kalsada, maraming tanong si Veronica kay Devereaux na ikinabahala niya. Dahil wala siyang maalala, naglakad sila ng ilang oras bago huminto sa isang gasolinahan. Sinabi ni Devereaux sa may-ari na maghintay sa labas habang papasok siya kasama si Veronica. Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at tinanong si Veronica na hanapin ang tracking device sa kanyang katawan. Ngayong wala siyang saplot, si Veronica na nahihiya ay nagsimulang maghanap para sa tracker. Samantala, nakikinig ang may-ari at naramdamang may ginagawa silang mali. Sa kalaunan, natagpuan ni Veronica ang tracker sa binti ni Devereaux, ngunit dahil hindi niya gustong magdulot ng sakit sa kanya, inislice ni Devereaux ang kanyang sariling binti. Pagkatapos, pinunasan ni Veronica ang kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang mga special forces na sumusubaybay sa kanila at sinira ang pinto at agad na nagpaputok. Gayunpaman, ito ay isang bitag na ginawa ni Devereaux. Inilagay niya ang kanyang tracker sa langis. Sa sandaling iputok nila ang kanilang mga baril, isang malaking pagsabog ang naganap. Nang mangyari ang pagsabog, sumugod ang mga teknisyan upang iligtas ang kanilang mga sundalo. Samantala, nagtago sina Veronica, Devereaux, at ang may-ari ng gasolinahan sa trunk ng sasakyan na may yelo. Nang magkaroon sila ng pagkakataon, umakyat sina Devereaux at Veronica sa van, kumuha ng ilang file, at umalis. Gayunpaman, si Scott, na nagtatago sa likurang upuan, ay nagsimulang subukang sakalin si Devereaux, dahilan upang mawalan ng kontrol ang kotse at bumagsak sa isang sulok.
Bumangga ang kotse sa isang bato, dahilan para tumilapon si Scott sa labas ng windshield. Nagpa siya si Perry na tapusin ang misyon at inutusan ang lahat ng mga sundalo na sumakay sa truck. Gayunpaman, sinabi ni Scott na marami sa kanyang mga alaala ang bumalik at direktang binaril si Perry. Pagkatapos ay dumiretso siya sa van, kung saan ang mga technician ay ginagamot ang mga sundalo. Dumiretso siya sa mga technician, at inilagay ang tenga ni Perry sa harap nila, na ipinahayag na siya na ngayon ang kapitan ng buong proyekto. Nang sinubukan siyang pigilan ng isang technician, binaril din niya ito. Ang iba ay walang pagpipilian kundi sundin si Scott kundi ay mamamatay. Pagkatapos, pinagaling niya ang sarili sa pamamagitan ng espesyal na serum at naging mas malakas. Sa hindi malamang dahilan, ginawa niyang muli ang nakakagambalang kwintas na binubuo ng mga tainga, ngunit nang mag-init na ang kanyang katawan, pumasok siya sa loob para magpalamig. Sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataon, itinaas ng mga technician ang serum ng 4 na beses upang mamatay si Scott sa oras na gamitin niya ito. Gayunpaman, nang pumasok ang isang technician sa loob para isagawa ang iniksyon, pinatay siya ni Scott sa pamamagitan ng pag-inject sa kanya. Huminto sina Veronica at Devereaux sa isang restaurant para sa hapunan, kung saan pareho silang tumingin sa mga file. Walang alam si Devereaux tungkol sa bagong mundong ito, kaya umorder si Veronica ng pagkain para sa kanya at saka lumabas para tumawag. Sa sandaling nagsimulang kumain si Devereaux, sobrang na-enjoy niya ito kaya't sunod-sunod na ang pag-order niya. Nang tanungin siya ng waitress kung paano niya babayaran ang bill, hindi siya sumasagot. Lumapit ang may-ari ng restaurant at habang papalapit siya kay Devereaux, hinawakan niya si Devereaux sa kanyang damit para suntukin siya. Dito nagsimulang ipagtanggol ni Devereaux ang sarili. Inatake siya ng ilang lalaki sa restaurant at sa loob ng ilang segundo, ginawang miserable ni Devereaux ang lahat. Nang gabing iyon, tinanong ni Scott ang ilang taong nakatayo sa labas ng isang bar tungkol kina Devereaux at Veronica. Nang kutsain siya ng isang lalaki, nagalit si Scott at binugbog siya sa harap ng lahat. Ang ibang natakot sa away ay diretsyong sumagot. Samantala, isang technician sa loob ng van ang nag-abot ng granada sa isang sundalo. Ngayon, isang super soldier na lang ang natitira sa tabi niya. Galit na sinisigawan ni Scott ang mga karaniwang taong nakatira doon nang biglang dumating ang mga pulis, ngunit natalo sila ni Scott sa loob ng ilang segundo. Kinabukasan, sa tulong ng mga lead na natagpuan sa file, nakarating sina Devereaux at Veronica sa Veterans Hospital, kung saan nakilala nila si Dr. Gregor, ang nagtatag ng proyektong ito. Ang pagsulyap sa doktor ay nagpabalik sa buong alaala ni Devereaux. Habang sinasabi ni Dr. Gregor sa kanila ang tungkol sa kanyang pananaliksik, narinig nila sa balita ang tungkol sa pagpatay kay Perry. Nakita rin niya ang footage ng supermarket sa balita na pinaniniwalaan ni Gregor na inaakala ni Scott na hindi pa rin natatapos ang Vietnam War. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Veronica na ipalabas nila ang buong kwento sa balita, ngunit sa kabilang banda, gusto lang ni Devereaux na bumalik sa kanyang mga magulang, kaya't ikinuha niya si Veronica ng tiket ng bus papuntang Los Angeles. Pumunta sa bus si Veronica at nagkunwari siyang umakyat ngunit hindi talaga umakyat. Ngunit bago pa man ito mapagtanto ni Devereaux, pareho silang pinalibutan ng mga pulis. Makalipas ang ilang oras, dinadala na sila sa bus ng pulis nang simulan silang habulin ni Scott. Una niyang binangga ang isang kotse ng pulis, itinulak ito sa kalsada, at pagkatapos ay sinimulang ibangga ang kanyang truck sa bus ng paulit-ulit. Tuloy-tuloy din ang pagpapaputok niya ng bala sa bus. Iniligtas ni Devereaux si Veronica sa pamamagitan ng pagpapadapa sa kanya, ngunit dahil sa kaguluhang ito, nabaril ang driver, na naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng bus at bigla itong lumihis sa kalsada. Sa loob ng van, binutas ni Devereaux ang upuan, kinuha ang spring nito, at sa tulong nito, sinimulan niyang buksan ang lock. Si Scott ay walang humpay, at paulit-ulit na binabangga ang bus. Sa isang punto, siya ay naghagis ng granada sa loob, ngunit nakuha ito ni Veronica sa tamang oras at itapon pabalik. Galit na galit, nagsimulang maghagis ng mga granada si Scott sa paligid ng bus. Napagtanto ni Devereaux na kailangan na niyang tapusin ito minsan at para sa lahat. Kinuha niya ang kontrol sa manibela, kinuha ang kanyang baril, at itinulak si Veronica palabas ng bus para sa kanyang kaligtasan. Binangga ni Scott ang bus patungo sa gilid ng bangin, sinusubukang ihulog ito sa bangin. Sa huling sandali, lumabas si Devereaux at nagpaputok ng baril na tumama sa driver ni Scott. Ang dalawang sasakyan ay nahulog sa bangin sa isang napakalaking pagsabog. Tumakas sina Devereaux at Veronica at dumiretso sa bahay ni Devereaux, kung saan nakasama niyang muli ang kanyang mga magulang na matagal na niyang hindi nakikita.
Kinagabihan, tumawag si Veronica sa ilan sa kanyang mga kaibigan na reporter para humingi ng tulong. Sumakay siya sa sasakyan, ngunit may mali, nawawala ang susi ng sasakyan. Hindi nagtagal ay nalaman niya ang dahilan. Si Scott, na buhay pa, ay kinuha ito. Biglang nagdilim ang bahay, at umalingaw-ngaw ang malamig na sigaw ni Scott sa buong gabi. Kinuha ni Devereaux ang baril ng kanyang ama at humakbang palabas para lang makita si Scott na hawak si Veronica bilang hostage. Isang malupit na labanan ang sumiklab, ngunit tinurukan ni Scott ang sarili ng mga pampalakas at naging napakalakas. Tinurukan niya ang sarili ng isa pang dosis at sinimulan niyang bugbugin si Devereaux nang walang humpay. Kinaladkad siya patungo kay Veronica at sinubukan siyang barilin ni Scott, ngunit walang laman ang baril. Habang sinusubukang tumakas ni Veronica, naghagis si Scott ng granada na nagpaalala sa kanya ng Vietnam War. Galit na galit, naglunsad ng panibagong pag-atake si Devereaux ngunit nahirapan siyang pantayan ang lakas ni Scott. Well, that's the spirit, soldier! Pagkatapos, may nahulog na injection mula sa bulsa ni Scott. Sinamantala ni Devereaux ang pagkakataon, itinurok niya ang serum sa kanyang sarili at naramdaman ang paglakas ng kanyang katawan. Ngayong pantay na ang laban, si Devereaux ay nagbitiw ng mga suntok na nagtulak kay Scott palabas. Sa isang nakamamatay na hakbang, itinulak ni Devereaux si Scott sa isang tumatakbong makinang taga-ani na nagtapos sa bangungot. Nang wala na si Scott, sinuri ni Devereaux ang kanyang mga magulang at natagpuan silang ligtas. Tumakbo siya papunta kay Veronica at nakahinga siya ng maluwag nang makitang okay siya. Nagyakapan sila ng mahigpit, alam nilang natapos na ang pagsubok. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.